Biyaya ng Bundok Arayat. Isinulat at iginuhit ng Pilipinong manunulat na si Song Hee Park. Matatagpuan sa isla ng Luzon ang mahiwagang Bundok Arayat. Noong unang panahon, ang Bundok Arayat ay pinangangalagaan ng diwatang si Maria Sinukuan. Si Maria Sinukuan ay may mahahabang pilikmata at magandang hubog ng kilay. Siya ay may matangos na ilong, mapupulang labi at kayumangging ang kanyang balat. Ang kanyang kulot na itim na buhok ay umaabot sa kanyang bukong-bukong. Siya ay makikitang nakasuot ng mahabang luntiang damit. Sa maliit na nayon, sa paanan ng bundok, naninirahan sina Dalisay at Mayumi. Si Dalisay ay may bilog at kayumangging muka. Ang kanyang mga mata ay lumiliit kapag siya ay ngumingiti. Ang kanyang buhok ay laging nakaayos at tinatakpan ng tela. Gustong-gusto niya ang magluto. Sa bintana ng kanyang maliit na bahay, matatanaw siya na nagluluto sa kusina. Siya ay mahusay magluto at palaging gumagawa ng masasarap na pagkain upang ibahagi sa kanyang mga kapitbahay. Samantala, nakatira si Mayumi sa isang malaking bahay. Si Mayumi ay mahilig magpaganda. Pinagyayabang niya ang kanyang mahaba at makintab na buhok. Nagwawalis siya sa kanyang bakuran habang nakalugay ito. Gustong-gusto niyang hinahangaan siya ng mga taong nagdaraan. Ang ganda mo talaga. Ang Bundok Arayat ay sagana sa mga halamang gulay na hitik sa bunga. Ang mga repolyo ay tila mga bulaklak sa ibabaw ng lupa. Ang mga kulay lilang talong, berdeng ampalaya at pulang kamatis ay makikitang nakabitin sa halaman. Ang mga kahel na karot ay naghihintay na mabunot sa lupa. Ang hugis daliri ng babae na mga bunga ng okra ay inuugoy ng ihip ng hangin. Sa isang bahagi, makikita ang malalaking kalabasang pumapalamuti sa hardin. Sino ang mapalad na makakatanggap ng mga sariwang gulay sa pagkakataong na ito? Si Maria Sinukuan ay naglagpay upang makahanap na mapagbibigyan ng sari-saring sariwang mga gulay. Sa daan patungo sa nayon, nag-anyo siya bilang isang matandang babae. Pumuti ang makapal niyang itim na buhok at kumulubot ang kanyang balat. Naunang pumunta si Maria Sinukuan sa bahay ni Mayumi. Binuksan ni Mayumi ang kanyang pintuan. Nakatayo doon ang matandang babaeng nakasuot ng lumang damit. Sino kayo? Galing ako sa bundok, wika ng matanda sa mahinang boses. Anong paki ko? Malamig na tanong pabalik ni Mayumi. Nagugutom ako. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkain? Hindi, abala ako ngayon. Sa ibang bahay ka na lang pumunta. At padabog niyang isinara ang pinto. Tahimik na naglakad papalayo ang nalungkot na matanda. Pagdating niya sa tapat ng bahay ni Dalisay na kasalukuyang nagwawalis ng bakuran ay magalang siya nitong binati. Magandang araw po sa inyo, Lola. Ngayon ko lamang po kayo nakita rito sa aming bayan. Taga saan po kayo? Nakatira ako sa Bundok Arayat. Napadaan lamang ako at inabutan ng gutom. Pwede mo ba akong bigyan ng pagkain? Nag-aalala si Dalisay sa mukhang pagod na matanda. Lola, pasok po kayo. Bibigyan kita ng pagkain. Pagbukas ng pinto sa maliit na bahay ni Dalisay, makikita ang mesang gawa sa kawayan. Sa ibabaw ng mesa ay may palamuting mga bulaklak ng gumamela. Ang malinis na katangian ni Dalisay ay makikita sa mga platong nakaayos at kumikinang sa kalinisan nito. Naghiwa si Dalisay ng mga sariwang gulay tulad ng sibuyas, bawang, talong, ampalaya, kalabasa at okra.
Inilagay niya sa isang kaldero at iniluto ito. Makaraan ang ilang sandali, nakahanda na ang pinakbet at mainit na kanin. Magiliw na inalok na kumain ni Dalisay ang matanda. "Lola, kumain ka ng marami para magkalakas kayo." "Maraming salamat." "Ito ang paborito kong pagkain. Madalas itong ginagawa ng aking ina noong maliit pa ako." "Nako, ang sarap talaga nito. May okra din." "Natutuwa akong nagustuhan ninyo ito. Sinabi sa akin ng aking ina na kung kumain ka ng okra, ang iyong mga daliri ay magiging maganda tulad ng okra." Napangiti ang matanda nang marinig ang kwento ni Dalisay. "Salamat sa iyo. Nakakain ako ng masarap. Kailangan kong umuwi sa bundok bago magdilim." "Lola, sandali lang. Iuwi mo ang natirang pinakbet." Paglagpas ni Dalisay sa kusina upang ibigay ang ibinalot na pagkain ay nawala na ang matanda. Kinabukasan, nagtungo si Dalisay sa bundok, dala ang pagkain na nakalagay sa bayong. Umalis siya ng bahay ng madaling araw at naglakad ng matagal, pero hindi niya mahanap ang bahay ng matanda. Susuko na sana siya at uuwi nang makita niya ang tila isang matanda. Nagmamadaling sumunod. Kinabukasan, nagtungo si Dalisay sa bundok, dala ang pagkain na nakalagay sa bayong. Umalis siya ng bahay ng madaling araw at naglakad ng matagal, pero hindi niya mahanap ang bahay ng matanda. Susuko na sana siya at uuwi nang makita niya ang tila isang matanda. Nagmamadaling sumunod si Dalisay, ngunit wala na ang matandang babae at sa halip ay isang magandang babae ang naroon. "Dalisay, naparito ka sa bundok. Hinahanap mo ba ang aking lola?" Inabot ni Dalisay ang dala nitong pagkain bilang tugon. "Naghatid ako ng pagkain para sa inyo ng lola mo. Ito ay isang masarap na pagkain gawa sa mga sariwang gulay." Sa halip na tanggapin ang pagkain, pinuri ni Maria Sinukuan ang kanyang kabutihan. "Ikaw ay tunay na may magandang kalooban. Tanggapin mo ang biyayang ipagkakaloob ng bundok na ito." Nang matapos magsalita si Maria Sinukuan, na puno ng sariwang gulay ang dalang bayong ni Dalisay. Namangha si Dalisay at nagpasalamat bago umuwi. Gumawa si Dalisay ng iba't ibang pagkain gamit ang mga sariwang gulay na natanggap niya at ibinahagi sa kanyang mga kapitbahay. Natuwa ang lahat ng mga taga-nayon at nagpasalamat kay Dalisay. Nang makita ni Mayumi ang mga gulay na nakuha ni Dalisay, ay nakaramdam ito ng pagkainggit. Kinaumagahan, kumuha si Mayumi ng isang malaking bayong at nagmamadaling pumunta sa bundok. Umakyat siya sa bundok, nasasabik sa pag-iisip na mag-uwi ng isang bungkos ng sariwang gulay. Ngunit wala siyang makitang hardin ng gulay, kahit na maghapong naglakad. Ang may mabuting kalooban na si Dalisay ay ligtas na nakabalik, samantalang ang mapaghangad na si Mayumi ay naligaw at hindi makita ang daan pabalik. Natatak sa isipan ng mga taong bayan na nakasaksi sa pagtanggap ng biyayang mga gulay ni Dalisay na ang may mabuting kalooban lamang ang hindi mawawala sa paglalakbay sa bundok. Napakahalaga na magkaroon ng mabuting kalooban ang isang tao.